Hindi nasusukat sa dugo ang tunay na kahulugan ng pamilya. Napatunayan ko iyan sa sarili kong karanasan kung saan ang mga taong inaasahan mong kakampi mo ay sila pa ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. At kung minsan, ang madayo pa sa iyong buhay ang siyang agapay sa iyo sa gitna ng kadiliman. Ako si Leo at ito ang kwento ng aming pamilya nung ako ay 10 taong gulang pa lamang. Payapa ang aming buhay nun. Simple lang sa isang maliit na bahay na nakatirik sa lupang pamana pa sa aking ama, si Arturo. Kasama ko ang aking mapagmahal na ina na si Elena at ang kuya kong si Marco. Kahit kapos sa pera, masaya kami at buo hanggang isang hapon. Ang katahimikan na iyon ay binasa ng malalakas na katok at sigaw mula sa labas. Si Tio Nestor, pinsan aking ama, kasama ang asawa niyang si Tia Belen. Arturo, Elena, alam kong nandiyan kayo. Lumabas kayo at harapin ninyo kami. Saglit lang, Nestor. Ano ba at kailangan ninyong sumigaw? Naririnig naman namin kayo, sagot ni tatay habang binubuksan ang pinto. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, Arturo. Nandito kami para sa utang ninyo. Ang sabi ni Tio Nestor na may ngising mapang-asar. Matagal na iyon at malaki na rin ang interes. Kaya kung hindi ninyo mababayaran ang buong halaga sa loob ng 1 linggo, mapipilitan kaming kunin ang lupang ito bilang kabayaran. Pero Nestor, napausapan na natin ito, kaunting panahon pa, pakiusap, wika ni nanay na, nanginginig ang boses. Ginamit namin ang perang iyon, para sa ospital ni Leo, para sa kadugo mo. Wala akong pakialam, 1 linggo. Elena, pag hindi ninyo naibigay ang pera, sa ayaw at sa gusto ninyo, alis kayo sa pamamahay na ito. Nakita ko ang galit sa mamate ni Kuya Marco, ang makamao niya ay nakakuyom sa kaniyang tagiliran habang si tatay ay nakayuko na lamang walang magawa. Ang dating masayang tahanan namin ay biglang binalot ng takot at kawalan ng pag-asa. Isang anino na dala ng sarili naming kadugo. Lumipas ang 1 linggo na parang 1 taon sa aming pamilya. Bawat araw ay puno ng bigat at pangamba. Ang dating masayang tawanan sa aming munting tahanan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Si tatay ay halos hindi na natutulog. Palaging malalim ang iniisip habang si nanay naman ay pilit nang ngumingiti sa aming harapan pero kitang-kita ko sa kaniyang nga mata ang lungkot na hindi niya kayang itago. Si Kuya Marco ay naging mas tahimik. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon ay nararamdaman ko ang kumukulong galit. Sa huling araw ng palugit, habang papalubok na ang araw, ang kinatatakutan namin ay dumating. Mula sa bintana, natanaw namin ang pagdating ni Tio Nestor at Tia Belen. Ang kanilang mamukha ay puno ng pagkasabik na parabang mga buitreng nag-abang sa kanilang biktima. Hindi na sila kumato. Itinula na lamang ni Tio Nestor ang aming pinto na gawa sa kawayan. Oh, ano na? Arturo, tapos na ang 1 linggo. Nasaan na ang pera namin? Ang bunga niya. Kasunod niya si Tia Belen na inilibot ang tingin sa aming bahay na may panidiri. Hay naku, sa itsura pa lang ng bahay na ito. Mukhang malabo pa sa sikat ng araw na makabayad kayo. Ang sabi niya, Nestor, pakiusap, bigyan niyo pa kaming ng panahon. Wala talaga kaming mahanap na ganoong kalaking halaga sa luplang ng 1 linggo. Pakmamakaawa ni tatay. Panahon, anong akala mo sa amin? Bangko, tumatawa si Tio Nestor. Narito ang mapapeles, nagpapatunay na sa oras na hindi kayo makabayad. Ang lupang ito ay mapupunta na sa amin. Iwinagaywe niya ang isang folder sa harap ni tatay. Hindi iyan totoo. Walang ganyang kasunduan. Walang pinirmahan si Arturo, giit ni nanay. Ah, Elena, huwag ka nang makialam dito. Baka nakakalimutan mo, dahil sa katigasan ng ulo ninyo kaya kayo nakautang, kung hindi sana namin kayo tinulungan, baka kung ano na ang nangyari dito sa anak mong si Leo. Ang malupit na sabi ni Tia Belen, sabay turo sa akin. Doon na hindi nakapagtimpi si Kuya Marco. Huwag na huwag ninyong isusumbat ang tulong na iyan at lalong-lalo na huwag ninyong pagsasalitaan ng ganyan ang nanay ko. Ang boses ni Kuya ay mababa at punong galit. Aba, sumasagot ka na bata ka. Ang kapal din ng mukha mo. Tulad ng mamagulang mong hindi marunong magbayad ng utang. Bago pa matapos ni Tia Belen ang kaniyang sasabihin, isang malakas na kalabo ang umalingaw-ngaw. Sinunto ni Kuya Marco si Tio Nestor sa mukha. Natumba si Tio Nestor sa sahig. Hawak ang kaniyang labi na ngayon ay nakdurugo na. Naksigawan kami. Si nanay ay napahawak sa bibig habang si tatay ay mabilis na inawat si kuya. Walang hiya ka, hayop ka, ang sigaw ni Tio Nestor habang dahan-dahang tumatayo. Ang kaniyang nga mata ay nanlilisik sa galit. Sa isang mabilis na kilos, may dinukot siya mula sa likuran ng kaniyang pantalon. Isang baril. Namilok ang aming mga mata sa takot.
Ang malamig na bakang baril ay kumislap sa papalubog na liwanag ng araw. Itinutok niya ito kay Kuya Marco. Ngayon, tingnan natin ang tapang mo, bata ka. Isa pang kilos mo at ubusin ko ang lahi ninyo. Ang buong paligid ay tila huminto. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabo ng aking dibdib. Nakita ko ang takot sa mukha ni nanay. Ang maluha ay nagsimula ng mamuha sa kaniyang mamata. Si tatay, sa unang pagkakataon, ay tila nawalan ng lakas. Ngunit para protektahan kami, humabang siya sa pagitan ni Tio Nestor at ni Kuya Marco. Nestor, pakiusap. Ibaba mo iyan. Huwag mong sasaktan ang mga anak ko. Pakmamakaawa ni tatay. Ang kaniyang boses ay basak. Tama na. Alis na kami. Alis na kami ngayon din. Ibigay mo lang sa amin ang pagkakataong makaalis ng payapa. Matagal na tumitik si Tio Nestor sa amin. Ang baril ay nanginginig sa kaniyang kamay. Bago niya ito dahan-dahang ibinaba, mabuti nang nakakaintindihan tayo, ang sabi niya. Binibigyan ko kayo ngayong isang oras para mag-impake at lisanin ang lugar na ito. Pagbalik ko at nandito pa kayo. Hindi na ako mag-atubiling gamitin ito. Umalis sila na parang walang nangyari. Iniwan kaming wasak at punong takot. Ang sumunod na mga sandali ay malabo sa aking isipan. Nakita ko na lang si nanay na umiyak habang inilalagay ang aming nga damit sa isang lumang bag. Si tatay ay nakaupo sa isang sulok, nakatulala sa sahig. Ang kaniyang nga balikat ay tila binaksakan ng langit at lupa. Si Kuya Marco ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Ang kaniyang mukha ay blanco pero alam kong sinisisi niya ang kaniyang sarili. Nilapitan ko si nanay. Nay, saan po tayo pupunta? Tanong ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at naramdaman ko ang pagtulong ang kaniyang mga luhas sa aking balikat. Hindi siya sumagot. Walang salitang lumabas sa aming mga bibig habang nililisan namin ang bahay na iyon. Sa huling pagkakataon, lumingon ako, ang aming munting tahanan, ang lugar kung saan ako lumaki, ang tanging mundo na kilala ko, ay dahan-dahang lumilit sa aking paningin habang kami ay naglalakad palayo sa dilim, walang patutunguhan. Dala lamang ang bigat ngang, aming mapuso at ang sakit ngang, pagtataksil ng sarili naming kadugo. Ang hangin ng gabi ay malamig sa aming mabalat habang kami ay naglalakad sa madilim na kalsada, palayo sa tanging lugar na tinuring naming tahanan. Walang nagsasalita, tanging ang tuno lamang ng aming mayapa sa graba at ang paminsan-minsang paiya ni nanay ang maririnig. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Dala ang bigat ng aming magabak at ang mas mabigat pang pasanin sa aming mga puso. Sa wakas, narating namin ang pangunahing kalsada kung saan nakahanap si tatay ngang isang tricycle na maghatid sa amin sa terminal ngang bus sa bayan. Sumakay kami sa loop ng maliit na sasakyan, siksikan at tahimik. Nakatingin lang ako sa labas. Pinagmamasdan ang mga bahay na aming nadadaanan na may mga ilaw at masayang pamilya sa loop. Isang bagay na kani-kanina lang ay mayroon din kami. Ang terminal ng bus ay magulo at maingay. Isang malaking pagkakaiba sa tahimik naming baryo. Ang amoy nga usok nga diesel ay humahalo sa amoy nga mapakaing itinitinda sa masulok. Yumanap kami nga isang bakanteng upuan na doon ay naghintay. Dito na tayo maghihintay nga bus papuntang Esperanza, sabi ni tatay. May kamag-anak tayo doon, si Tita Fatima, sana ay matulungan niya tayo. Sana nga Arturo, sana ay nandun pa sila. Mataga na rin mula nung huli natin silang nakita. Ang sagot ni nanay na puno nga alinlangan. Habang naghihintay, isang batang lalaki na halos kasing edad ko ang mabilis na tumakbo at aksidenteng nabunggo si tatay. Pasensya na po, ang sabi ng bata nang hindi man lang tumitingin at mabilis na nawala sa gitna ng maraming tao. Ayos ka lang mahal, tanong ni nanay kay tatay. Oh, ayos lang. Magabata talaga ngayon. Ang sabi ni tatay at hindi na yon pinansin. Ilang sandali pa, dumating na ang bus na aming hinihintay. Sumakay kami at nakahanap ngang upuan sa may bandang likuran. Sa unang pagkakataon mula nang kami ay umalis, nakaramdam akong kaunting pag-asa. Habang umaandar ang bus papalayo sa bayang iyon, pakiramdam ko ay iniwan na rin namin ang masamang alaala. Nakatulo ako sandali sa balikat ni nanay, ngunit nagising ako nang marinig ko ang boses ng konduktor na naniningil ng pamasahe. Bayad po, ang sabi niya. Kinuha ni tatay ang kaniyang bulsa sa likuran kung saan niya laging inilalagay ang kaniyang pitaka, ngunit biglang nabago ang itsura niya. Kinapa niya ang iba pa niyang nga bulsa. Sa harap, sa gilid, ngunit wala siyang makita. Elena, ang pitaka ko, ang sabi niya, ang boses niya, ay nagsimula ng manginig. Wala dito. Ano? Paanong nawala? Hindi ba hawa mo pa iyan kanina bago tayo sumakay?
ang taranta ni nanay. Sinubukan naming alalahanin. Naalala ko ang batang bumunggo kay tatay. Tay, yung bata po kanina, yung nakabunggo sa inyo, mabilis po siyang umalis. Sabi ko, siya nga, Arturo, baka siya ang kumuha. Dagdag ni Kuya Marco na may galit sa boses. Ang malas naman natin para tayong pinagkakaisahan ng tadhana. Ang konduktor na kanina pa naghihintay ay nagsalita na, "Oh, ano na, boss? Wala ba kayong pambayat? Marami pa akong sisingilin." Pakiusap mama, nadukutan po kami. Wala po kaming pera ngayon pero kailangan po naming makarating sa Esperanza. Pakmamakaawa ni tatay. Naku, palusot na iyan. Araw-araw ko nang naririnig iyan. Ang sabi ngang konduktor na walang emosyon. Pasensya na, pero patakaran ay patakaran. Kung walang pamasahe, kailangan ninyong bumaba. Walang nagawa ang pakiusap ni nanay at tatay. Itinigil ngang driver ang bus sa isang madilim at masukal na bahagi ng kalsada. Walang magabahay, walang magaposte nga ilaw. Sa isang paning ang kalsada ay isang matarik na bangin at sa kabila naman ay isang makapal na gubat na tila lalamunin ka sa dilim. Pinababa kami ng konduktor. Naramdaman ko ang mamatangang ibang pasahero na nakatingin sa amin, puno nga awa at pagtataka. Ang pinto ng bus ay sumara na may malakas na kalansing at mabilis itong umalis. Iniwan kaming apat sa gitnang kawalan, nilamon ng dilim at katahimikan. Tumayo kami doon. Nakatingin sa papalayong ilaw ng bus hanggang sa ito ay tuluyang maglaho. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tuno, nga kuliglik at ang malakas na ihip ng hangin. Pasensya na kayo, maana, mahal. Bulong ni tatay, ang kaniyang boses ay puno ng pakatalo. Kasalanan ko ito, niyakap siya ni nanay. Walang may kasalanan Arturo, pagsubok lang ito. Makakaros din tayo. Ngunit habang sinasabi niya iyon, nakita ko ang takot sa kaniyang mata, isang takot na sumasalamin sa nararamdaman naming lahat. Kami ay mag-isa, walang pera, walang matutuluyan at napapaligiran ngang isang gubat na tila may itinatagong panganib sa pagdating ng gabi. Walang ibang pagpipilian, sinimulan naming maglakad sa gilid ng madilim na kalsada. Ang bawat ihip ng hangin ay tila may dalang bulong mula sa kalaliman gubat, nagpapatindig ng aking manggabalahibo. Mahigpit ang kapit ko sa kamay ni nanay, habang ang isa ko namang kamay ay nakahawa sa laylayan ng damit ni Kuya Marco. Pakiramdam ko ay may daan-daang mamata ang nakamasid sa amin mula sa pagitan ng mapuno, mamatang hindi namin nakikita ngunit ramdam na ramdam ang presensya. Ang tanging liwanak lang namin ay ang buwan na paminsan-minsan ay sumisilip mula sa makakapal na ulap. Tay, malayo pa po ba tayo? Ang tanong ko, basa ang boses dahil sa pagod at takot. Malapit na, anak, konting tiis na lang, sagot ni tatay. Ngunit kahit ako na isang bata ay naririnig ko ang kawalan ng katiyakan sa kaniyang boses. Ang bawat tunog sa paligid ay tila pinalakas ng 10 beses, ang kaluskos ng gadahon, ang huning ng gakuliglig, ang pagaspas ng gapaniki. Kuya, may mangga halimaw po ba sa gubat? Bulong ko kay Marco. Tumawa siya ng mahina, ngunit halatang pilit. Ano ka ba, Leo? Malaki ka na. Wala namang nga halimaw. Guni-guni mo lang iyan. Pero kahit sinabi niya iyon, nakita kong mas humigpit ang hawa niya sa aking damit at ang mamata niya ay hindi mapakali sa pagtingin sa madilim na paligid. Habang kami ay naglalakat, may natanaw kaming isang anino sa di kalayuan, dahan-dahang naglalakat patungo sa aming direksyon. Bigla kaming huminto. Ang makatawan namin ay nanigas sa kaba. Si tatay ay mabilis na inilagay kami ni nanay sa kaniyang likuran. Habang papalapit ang anino, nakita namin na isa pala itong matandang babae, kubana sa paglalakat at may pasan na isang malaking bikis ng panggatong. Nang siya ay makalapit sa amin, doon namin nakita ang kaniyang mukha, kulubot na parang isang tuyong dahon. Ang kaniyang buhok ay puti na at manipis, ngunit ang kaniyang mamata ay buhay na buhay at tila tumatagos sa aming kaluluwa. Mga iho, mga iha, saan ang tungo ninyo sa ganitong oras ng gabi? Ang tanong niya. Ang kaniyang boses ay paos ngunit hindi naman nakakatakot. Sa susunod na bayan po sana, Lola. Magalang na sagot ni tatay. Naghanap po kami ng matutuluyan. Umiling ang matanda at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kaniyang malabi. Naku, malayo pa iyon. Aabutin kayo umaga kung lalakarin ninyo. At hindi biro ang daan na ito pagsapit ng dilim. May magumagala na hindi dapat makita ng gataw. Ang masalita niya ay nagdulot ng kilabot sa aming lahat. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Lola, tanong ni nanay. Huwag na ninyong alamin. Mas mabuti nang hindi ninyo malaman. Ang sagot niya. Ako si Corazon kung gusto ninyo. Mari kayong tumuloy muna sa aking munting kubo. Hindi kalayuan mula rito. Doon ay ligtas kayo hanggang sa pagsikat ng araw.
Nakatinginan sina nanay at tatay. Ang alok matanda ay parang isang sagot sa aming mga dasal. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin, mahirap nang magtiwala. Ang pagiging biktima ang kasakiman ng sarili naming kamag-anak at ang pagnanakaw sa terminal ay nakiwan ng malalim na sugat at pagdududa sa aming mapuso. Maraming salamat po sa inyong alok, Lola Corazon. Ngunit kailangan na po talaga naming mapatuloy. Maingat na lang po kami, ang sabi ni nanay, pilit nang umingiti. Naintindihan ko, ang sabi ng matanda na may pagtango. Hindi ko kayo masisisi kung kayo ay nakiingat. Ngunit pakinggan ninyo ang payong isang matanda. Bago siya umalis, itinuro niya ang isang maliit at halos hindi makitang landas na papasok sa gubat. Kung sakaling magbago ang isip ninyo o kung mayroon kayong marinig na hindi kaya-aya, sundan niyo lang ang landas na iyan. May mgasulo sa paligid ng aking kubo, madali niyo itong makikita. Tandaan ninyo, hindi lahat ng nilalang sa gubat na ito ay kaibigan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikot na siya at dahan-dahang naglakad palayo hanggang sa lamunin na siyang kadiliman. Naiwan kaming nakatayo doon, mas lalo pang kinabahan at nalilito. Arturo, sa tingin mo, dapat ba tayong magtiwala? Tanong ni nanay. Hindi ko alam, Elena. Hindi ko na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Sagot ni tatay na napabuntong hininga. Paano kung patibong iyon? Paano kung mas masama pa siya kaysa kay Tio Nestor? Sabi naman ni Kuya Marco. Pero paano kung nasasabi siya na toto? Paano kung may panganib nga dito? Ang sabi ni nanay habang niyayakap kami ni Leo. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ngunit ang masalita ni Lola Corazon ay umaling-aungaw sa aming maisipan. Bawat kaluskos, bawat anino ay nagdudulot ng panibagong takot. Ang alok niya ay isang sinangang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit ito rin ay isang misteryo na bumabalot sa aming paglalakbay. Isang panyaya sa isang lugar na hindi namin alam kung magiging aming kaligtasan o kapahamakan. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad sa kadiliman. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang salitangang matandang si Lola Corazon ay patuloy na umulit sa aking isipan. Isang babala na hindi namin pinansin. Sinubukan kong isipin na isa lamang itong masamang panaginip na anumang oras ay magigising ako sa aming lumang kama, sa aming ligtas na tahanan. Ngunit ang malamig na hangin sa aking pisngi at ang matigas na semento sa ilalim ng aking mapa ay nagsasabing ito ay totu. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binasak ng isang malakas at nakakapangilabot na alulong. Hindi ito tunong ang isang ordinaryong aso. Ito ay malalim, malungkot at puno ng panganib. Automatiko kaming napahinto, ang aming mapuso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ano iyon? Arturo, nangingini na tanong ni nanay habang hinihigpitan ang yakap sa akin. Aso lang iyan, Elena, huwa kayong matakot. Pilit na sagot ni tatay, ngunit ang pangingini sa kaniyang boses ay hindi maitatago ang sarili niyang takot. Bago pa kami makahakbang muli, ang nag-isang alulong ay sinundan ng marami pang iba. Tila nanggagaling sa lahat ng direksyon, mula sa kaliwa, sa kanan at maging sa aming likuran. Pakiramdam namin ay napapaligiran na kami. Mula sa kadiliman sa gilid ng kalsada, sa pagitan ng mga puno, isang pares na mga pulang tuldok ang biglang lumitaw. Kumikinang na parang dalawang nagbabagang uling. Sinundan nitong isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong gilid ng gubat ay napuno ng mga nakakatakot na pulang mata. Ang aming pahinga ay tila nahinto. Dahan-dahan, ang manilalang na nakmamay-ari ng mamatang iyon ay humakbang palabas sa liwanag ng buwan. Sila ay mukhang malalaking aso, mas malaki pa sa karaniwan. Ang kanilang mga balahibo ay itim na itim at magulo. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang kanilang mamata. Hindi ito matangang hayop, ito ay punong talino at kasamaan. Hindi sila tumahol, sa halip ay isang mababang ungol ang narinig mula sa kanila. Isang tunog na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aming katawan. Hinarangan nila ang daan sa aming harapan, dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang labi ay nakaangat na nagpapakita nga matatalim ng mga pangil. Ito na siguro ang sinasabi nga matanda, bulong ni nanay. Diyos ko, tulungan ninyo kami. Sa sandaling iyon ng matinding takot, ang tanging pumasok sa isip ni tatay ay ang huling payo ni Lola Corazon. Pabalik ang sigaw niya. Tumakbo kayo. Pabalik, hanapin natin ang landas na sinabi ng matanda. Ang kaniyang sigaw ang bumasag sa aming pagkatulala. Walang pag-alinlangan, sabay-sabay kaming tumalikod at tumakbo para sa aming mabuhay. Ang tunong ngaming mapaa na humahampas sa kalsada ay sinabayan ng tunong nga kuko na kumakaluskos sa semento sa aming likuran. Hindi ako nangahas na lumingon,
Alam kong kapag ginawa ko iyon ay mas lalo lang akong matatakot. Hinila ako ni tatay sa isang kamay habang si Kuya Marco naman ay humahawa sa aking likod. Tinutula ako para mas bumilis. Rinig ko ang pahinga ni nanay at tatay at ang mapanalangin na paulit-ulit na binubulong ni nanay. Ang maungol ng mahalimaw ay mas lumalakas, mas lumalapit. Pakiramdam ko ay abot na nila ang aking likuran. Nasaan na ang landas? Sigaw ni nanay. Hindi ko makita sa dilim. Sagot ni tatay. Ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon. Sa aking pagmamadali, natapilok ako sa isang bato at bumaksak sa kalsada. Leo, sigaw ni nanay. Bago pa man ako makabangon, isang mainit na hininga na may mabahong amoy ang naramdaman ko sa aking batok. Napasigaw ako sa takot. Ngunit bago pa man ako maabot ng kung ano mang nasa likod ko, mabilis akong hinila patayo ni Kuya Marco. Huwag kang bibitaw, Leo, tumakbo ka lang, ang sabi niya at magkasabay kaming tumakbo. Doon, sa gilid ng kalsada, nakita ni tatay ang isang maliit na siwang sa pagitan ng mahalaman, isang landas na halos hindi mo mapapansin. Iyon na, doon tayo ang sigaw niya. Lumiko kami ng mabilis at pumasok sa makitid na landas papasok sa gubat. Ang pagtakbo sa loob ng gubat ay mas mahirap. Ang masanga na puno ay humahampas sa aming mga mukha at ang mga ugat ay tila gustong pumatid sa aming mga pa. Mas madilim dito at ang matunong mahumahabol sa amin ay tila mas malapit dahil sa mapuno. Pakiramdam ko ay wala ng katapusan ng pagtakbong ito. Ang aking mabaga ay nag-apoy at ang aking mabinti ay nanghihina na. Ngunit sa tuwing isipin kong sumuko, naririnig ko ang boses ni tatay at ni kuya nagbibigay sa akin ng lakas. Bilisan niyo, malapit na tayo, huwag kayong hihinto. At sa wakas, sa gitna ng kadiliman ng gubat, may natanaw kaming isang maliit na liwanag, isang kumikislap na kulay kahel sa dikalayuan. Ang masulo, bulong ni nanay. Ang masulo sa kubo ni Lola Corazon. Isang panibagong paasa ang bumuhos sa aming mga puso. Ginamit namin ang natitira naming lakas. Ang aming mga mata ay nakatuon sa liwanag na iyon. Ang aming tanging kaligtasan mula sa mga halimaw na walang tigil sa paghabol sa amin sa gitna ng madilim at mapanganib na gubat. Ang liwanag mula sa mga sulo ay nagsilbing aming tanglaw at pag-asa. Sa bawat hakbang na papalapit, mas nararamdaman namin ang pag-asa na kami ay maliligtas. Tila may mahika ang liwanag na iyon dahil habang kami ay papalapit, ang maalulong at ungol sa aming likuran ay unti-unting humihina hanggang sa tuluyan itong nawala. Tila may isang hindi nakikitang pader ang humaharang sa kanila, isang pader na gawa sa apoy at liwanag. Humahangos at nanginginig, narating namin ang isang maliit na espasyo. Sa gitna ng gubat kung saan nakatayo ang isang kubo na gawa sa kawayan at pawid, bumagsak kami sa harap ng pinto. Ang aming matuhod ay nanghihina dahil sa pagod at takot. Ginamit ni tatay ang natitira niyang lakas para kumatok ng malakas sa pinto. Lola, nandito po kami. Tulong, pakiusap, buksan ninyo ang pinto. Ilang sandali lang. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa aming harapan ay nakatayo si Lola Corazon. Ang kaniyang mukha ay kalmado na parabang. Inaasahan na niya ang aming pagdating. Pumasok kayo, maiho. Bilisan ninyo. Ligtas na kayo sa loob ng aking tahanan. Pumasok kami sa loop at agad na isinara ni Lola ang pinto. Sa loop, ang kubo ay simple lamang ngunit malinis at mayos. May isang maliit na lamesa sa gitna at ilang upuang gawa sa kawayan. Ang amoy ngam, mga pinatuyong halamang gamot at nasusunok na kahoy. Ay, pumuno sa hangin, isang amoy na nagbibigay na kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Habang kami ay naghahabol ng hininga, isang dalagang lumabas mula sa isang silid. Siya ay maganda. Isang natural na ganda na hindi nangangailangan ng kolorete. Ang kaniyang buhok ay mahaba at itim na itim. At ang kaniyang mamata ay puno ng paggusi sa habang nakatingin sa amin. Apo, bigyan mo silang ng tubig, ang sabi ni Lola Corazon. Mabilis na kumilos ang dalaga at inabutan kami ng tig-isang basong tubig. Naramdaman ko ang pagkatulala ni Kuya Marco. Nakanganga siyang nakatingin sa dalaga. Tila nakalimutan ang lahat ng takot na aming pinagdaanan. Siniko ko siya ng bahagya. Kuya, isara mo ang bibig mo. Baka pasukan ng langaw. Bulong ko. Doon lang siya natauhan at nahihiyang umiwas ng tingin. Salamat po, Lola. Utang po namin sa inyo ang aming buhay, sabi ni tatay pagkatapos uminom. Ano po ba ang manilalang na iyon na humabol sa amin? Umupo si Lola Corazon sa isang upuan at tumingin sa amin ng may seryosong ekspresyon. Ang maiyon ay tinatawag na asbo. Sila ay isang uring aswang. Natahimik kaming lahat. Aswang.
Isang salita na naririnig lang namin sa mga kwentong katatakutan, isang panakot sa mabatang tulad ko. Ngunit ngayon, nalaman naming sila ay totoo. Pero paano? Hindi pa ba sila ay magakwento lang, sabi ni nanay. Sa mundong ito, maraming bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng pag-isip. Ang maasbo ay totoo, at sila ang nahahari sa gubat na ito paksapit ng dilim. Mabuti na lamang at nakarating kayo dito. Ang apoy mula sa masulo at ang mga halamang gamot na nakatanim sa paligid ng aking kubo ang nagbibigay ng proteksyon sa amin. Hindi sila makakalapit dito. Ako nga pala si Isabel, ang apo ni Lola Corazon, pagpapakilala ngang dalaga. Ako naman si Marco, at ito ang kapatid kong si Leo. Mabilis na sagot ni Kuya, tila gustong mapakitang gilas. Pasensya na kayo at naabala pa namin kayo, sabi ni nanay. Nakakahiya naman po. Naku, huwag ninyong isipin iyon. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi kailanman isang abala. Halina kayo at kumain muna. Siguradong gutom na kayo, sabi ni Lola Corazon. Nagayin sila ng simpleng hapunan, kanin at isang mangkok ng mainit na gulay. Kahit simple lang, ito na yata ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Habang kumakain, hindi pa rin maalis sa isip ni nanay at tatay ang kanilang nalaman. Ang kanilang mga mukha ay puno pa rin ng pag-alala at pagtataka. Si Kuya Marco naman ay pasulyap-sulyap kay Isabel na tila nahihiya ngunit hindi mapigilang ngumiti. Ako naman, bilang isang bata, ang takot na naramdaman ko kanina ay unti-unting napapalitan ng pagkamangha. Ang kubo na ito, sa gitna ng isang nakakatakot na gubat, ay tila isang lugar ng maika. Ang amoy ng paligid ay sariwa at ang katahimikan ay nakakapanatak malayo sa gulo at kasamaan ng mataong tulad ni Tio Nestor. Ipinahiram sa amin ni Isabel ang kaniyang maliit na silit para doon kami matulog. Isang banik lang ang aming higaan, ngunit sapat na iyon. Habang nakahiga sa pagitan ni nanay at tatay, iniisip ko ang mga nangyari. Itinaboy kami ngang sarili naming kadugo, ngunit kinupkop kami nga estranghero. Ang mundo pala ay puno ng kabalintunaan. Sa gabing iyon, sa gitna nga isang gubat na pinamumugaran ng nga aswang, nakahanap kami nga isang ligtas na kanlungan. At sa unang pagkakataon mula nang kami ay umalis, nakatulog ako ng mahimbing. Lumipas ang maaraw sa kubo ni na Lola Corazon na punong kakaibang kapayapaan. Sa umaga, tinutulungan ni tatay si Lola sa mga gawaing bahay tulad ng paigip ng tubig at pasisiba ng kahoy. Si nanay naman ay kasama ni Isabel sa mali nilang gulayan sa likod bahay na tatanim at nakaani ng sariwang pagkain. Nagsimula kaming masanay sa buhay sa gubat, malayo sa mataong mapanghusga at sakim. Ang sariwang hangin at ang tunog ng likasan ay tila nagilom sa mga sugat na dulot ngaming nakaraan. Sa mga araw na iyon, napansin kong palaging sinusundan ng tingin ni Kuya Marco si Isabel. Palagi siyang nahahanap ng paraan para mapansin siya, kahit na madalas ay nauwi ito sa asaran. Isang hapon, habang kami ay nakaaning sitaw, pilit na binuhat ni Kuya ang isang malaking bayong na punong gulay. Kaya ko ito, Isabel, huwag ka nang maalala, payayabang niya. Ngumiti lang si Isabel. Talaga lang ha, baka mamaya imbis na sa kusina ang baksak ng gaiyan, sa lupa lang dahil hindi mo na kinaya. Napikon si Kuya at mas lalo pang binilisan ang paglalakad, na naging dahilan para matapilo siya at halos matapon ang lahat ng gulay. Natawa kami ni Isabel, at kahit si Kuya ay natawa na lang din sa kaniyang sarili. Sa gitna ng kanilang mabiruan, nakita ko ang isang koneksyon na nabubuo, isang bagay na maganda sa gitna ng aming sitwasyon. Ngunit ang kapayapaan na aming nararamdaman sa umaga ay laging binabawi pagsapit ng gabi. Ang maasbo ay bumalik, hindi sila sumusugot, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na para magdulot ng takot. Gabi-gabi, naririnig namin ang kanilang maalulong sa di kalayuan. Gabi-gabi, nakikita namin ang kanilang magapulang mata na kumikinang sa dilim, nakamasit mula sa hangganan ng liwanag na gawa ng gasulo. Para silang mag-aaninong nag-abang, matiyagang naghihintay. Isang gabi, naging mas agresibo sila. Isang malaking asbo ang lumapit sa kubo at sinimulang kalmutin ang pinto. Ang tunog ng gakuko nito sa kawayan ay nakdulot ng matinding takot sa amin. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit, habang si tatay at si Kuya ay kumuha ng maita, handang lumaban kung kinakailangan. Ngunit si Lola Corazon at Isabel ay nanatiling kalmado. Bagamat nakita ko ang pag-alala sa kanilang mga mata, umalis kayo, hindi ninyo kami makukuha. Ang sigaw ni Lola mula sa loop. Makalipas ang ilang sandali, tumigil ang pakalmot at muling natahimik ang paligid. Nang gabing iyon, hindi na kami nakatulog ng maayos. Ang maalulong ay mas malakas at mas marami kaysa dati. Pakiramdam namin ay kinukupkop na kami.
Hindi na nakatiis si tatay. Nilapitan niya si Lola Corazon na nakaupo sa isang sulok, nakmumuni-muni. Lola, pakiusap, sabihin ninyo sa amin ang totu. Bakit sila pabalik-balik? Bakit ganon na lang ang galit nila sa inyo? Ano po ba talaga ang kailangan nila? Huminga ng malalim si Lola Corazon. Tama kayo, panahon na para malaman ninyo ang buong katotohanan. Ang mga asbo na iyan ay naghahanap ng paghiganti. Ilang linggo na ang nakalipas, habang ako ay nangunguha ng halamang gamot sa gubat, bigla na lang akong sinugot ng isang batang asbo, ang anak ng pinuno ng kanilang grupo. Walang dahilan. Bigla na lang siyang nagalit. Sinubukan ko siyang itaboy ngunit hindi siya tumigil. Dumating ang apo kong si Isabel. Sa pagtatanggol niya sa akin, sa gitna ng aming paglalaban, hindi sinasadyang napatay ni Isabel ang batang asbo. Ipinagtanggol ko lang po ang lola ko, duktong ni Isabel, ang kaniyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko po sinasadyang mapatay siya, pero hindi ko hahayaan na saktan nila ang aking lola. Ngayon, gusto nilang magiganti. Hindi sila naniniwala na aksidente ang nangyari. Ang gusto nila ay hustisya. Isang hustisya na para sa kanila ay nangangahulugang buhay para sa buhay. Hinihintay lang nila ang tamang pagkakataon para makuha si Isabel. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kubo. Ang kwento ay mas malala pa sa aming inaasahan. Sila ay nasa isang panganib na hindi namin kayang sukatin. Hindi ninyo ito laban. Basa ni Lola Corazon sa katahimikan. Bukas na umaga, habang hindi pa sila masyadong aktibo, ihahatid ko kayo sa isang litas na daan palabas ng gubat. Kailangan ninyong umalis para sa inyong kaligtasan. Malaki ang utang na loob namin sa inyo, ngunit hindi namin hahayaan na madamay pa kayo rito. Nakatinginan kaming lahat. Ang alok ni Lola ay 100 palabas, isang pagkakataong takasan ang panganib. Ngunit nang tumingin ako sa mga mukha ni nanay at tatay, wala akong nakitang kaginhawaan. Sa halip ay nakita ko ang pag-alala para sa 2 taong kumupkop sa amin. Tumingin si tatay kay Lola Corazon at sa kaniyang mga mata ay may bagong determinasyon. Lola, noong mapanahong wala kaming matakbuhan, noong mapanahong tinalikuran kami ng sarili naming kadugo, binuksan ninyo ang inyong tahanan para sa amin. Ibinigay ninyo sa amin ang paggain at kaligtasan nang wala kaming may bibigay na kapalit. Hindi po namin kayo iwan ngayon na kayo naman ang nasa panganib. Pamilya na rin po ang turing namin sa inyo. Kung may laban, lalaban tayo ng sama-sama. Nagulat si Lola Corazon at Isabel sa sinabi ni tatay. Nakita ko ang maluha na namo sa kanilang mga mata. Si nanay ay tumango, sumasang-ayon sa desisyon ni tatay. Maging si Kuya Marco ay tumayo ng tuwid, ang kaniyang takot ay napalitan ng tapang. Sa gabing iyon, sa gitna ng panganib, isang desisyon ang nabuo. Hindi na kami mga bisita lamang, at hindi na rin sila mga estranghero. Kami ay naging isang pamilya, pinagbuklot ng pagsubok, at handang harapin ng makakasama ang anumang kadiliman na darating. Kinabukasan gumising kami hindi na may takot kundi may bagong determinasyon. Ang sinangang araw na tumatagos sa masiwang ng aming kubo ay tila nagbibigay ng lakas at pag-asa. Pagkatapos ng simpleng almusal, tinipon kaming lahat ni Lola Corazon. Ang kaniyang mukha ay seryoso at sa kaniyang mga mata ay may bakas ng isang mandiri mang veterano. Ngayong gabi, maaring bumalik sila at sa pagkataong ito, maaring hindi na sila mag-atubili. Kailangan nating maging handa. Hindi tayo susuko sa kanila. Hindi natin ibibigay sa kanila ang kanilang gusto. Ang bawat isa ay may gagawin. Arturo, Marco, kayo ang bahala sa ating depensa sa labas. Kailangan natin ng matutulis na kawayan at mga patibong. Elena, ikaw at ako ang bahala sa paghahanda ng mga pangontra na ilalagay natin sa kubo. At ikaw, Isabel, isama mo si Leo at humanap kayo ng mahalamang makabuhay. Ang halaman na may matinik at pilak na dahon. Agad kaming kumilos. Sumama si tatay at kuya kay Lola sa gilid ng gubat para pumutol ng matitibay na kawayan. Ang tunong kanilang ita na humahampas sa mga kawayan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang tunong kang paghahanda para sa digmaan. Nakita ko kung paano nagtulungan ang mag-ama. Si tatay sa kaniyang karanasan ay tinuturuan si kuya kung paano pumili ng tamang kawayan at kung paano ito tasahan para maging isang nakamamatay na sibat. Ang galit na nakita ko kay kuya noong mga nakaraang araw ay napalitan ng isang tiyak na fokus bawat palaw ng ita niya ay may kasamang bigat at layunin. Samantala, si nanay naman ay kasama ni Lola sa loob ng bahay. Kumuha si Lola ng isang uri ng halaman na may matapang at hindi kaaya-ayang amoy.
Pinahalo nila ito sa isang malaking lusong, dinigdik kasamang bawang at asin at hinaluan ng langis ng niyog. Ang amoy nito ay nakakasulaso, ngunit ayon kay Lola, ang amoy na ito ay parang lason sa mga asbo. Sila ni nanay ang nagpahit nito sa bawat sulok ng kubo, sa mga bintana at sa paligid ng pinto. Sinamahan ko naman si Isabel na pumasok sa mas malalim na bahaging gubat. Itinuro niya sa akin ang halamang kailangan namin, isang uring ng baging na may maliliit na tinik at mga dahon na kumikinang na parang pila sa ilalim ng araw. Ang mahalaman na ito, takot ang maaswang dito. Leo, paliwanag niya. Para itong bawang sa kanila, nasusunok ang kanilang balat kapag nadikit sila rito. Maingat naming pinitas ang maito at habang ginagawa namin iyon, hindi ko maiwasang mamangha kay Isabel. Siya ay lumaki sa mundong ito, isang mundong punong ang panganib, ngunit wala akong makitang takot sa kaniya, tanging tapang at kaalaman lamang. Maya-maya, dumating si Kuya Marco, kunwari ay titignan kung ayos lang kami. Tulungan ko na kayo diyan. Isabel, mukhang mabigat iyang dala ninyo, sabi niya. Ngumiti si Isabel. Kaya ko na ito, Marco. Magingat ka diyan sa pagtatas ng wayan, baka imbis na asbo ang masugatan mo, sarili mo pa. Namula si Kuya at bumalik na lang sa kaniyang ginagawa. Buong araw kami na trabaho. Nang papalubok na ang araw, ang paligid ng aming kubo ay nag-iba na. May mga nakatagong hukay sa paligid na may mga nakatusok na matutulis na kawayan sa ilalim. Ang aming munting kubo ay napapalibutan ng tiniing makabuhay. At ang amoy ng bawang at ng kakaibang halaman ay nanunuot sa hangin. Naging isa itong maliit na kuta. Nagtipon kami para sa hapunan, ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Ang hangin ay mabigat sa pag-abang. Alam naming lahat na ang gabing ito ang magtatakda ng aming kapalaran. Para pagaanin ang aming ngaalup at para na rin ihanda kami sa kung anuman ang darating, nagsimulang magkwento si Lola Corazon. Hindi lahat ng nilalang ng dilim ay makakapareho, sabi niya. Ang maasbo na humahabol sa atin ay mga babangis na mga ngaso, ngunit may iba pa na mas tuso. Nariyan ang mga tiktik na may mahahabang dila na parang sinulit, na ginagamit nila para sipsipin ang sanggol mula sa sinapupunan ng isang buntis. Nariyan din ang manananggal, na kayang hatiin ang kaniyang katawan. Iniiwan ang ibabang bahagi habang ang itaas na bahagi ay tinutubuan ng pakpak para maghanap ng biktima sa gabi. Nanlalaki ang aking mamatas sa bawat kwento. Ang mahalimaw na naririnig ko lang sa mga laro at kwentuhan sa baryo ay biglang naging totoo at mas nakakatakot pa. Mayroon din bang mababait na aswang? Lola, tanong ko. Tumingin sa akin si Lola at ngumiti ng bahagya. May mga ilan, Leo. May mga nilalang na pinili ang ibang landas. Tulad ng makubot, isang pambihirang uri na sinasabing ang kanilang kapangyarihan ay nasa kanilang buhok. Ngunit bihira na lang sila ngayon. Pasimpel siyang sumulyap kay Isabel. Hindi ka ba natatakot, Isabel, na nakatira sa ganitong lugar? Tanong ni Kuya Marco. Sinusubukang itago ang sarili niyang kaba. Tumingin si Isabel kay Kuya at sa kaniyang mata ay may kumislap na tapang. Sanay na ako, Marco. At saka hindi ako nag-isa. Alam ko kung paano lumaban. Ang masalita niya ay tila nakbigay ng lakas loob sa aming lahat. Pagkatapos ng hapunan, inabutan kami ni Lola nga inihanda naming sibat na kawayan at malilit na supot na naglalaman ng asin na dinikdik na bawang. Manatili kayong alerto, huwag kayong magiwa-hiwalay. At higit sa lahat, huwag kayong panghinaan ng loop. Ang takot ang kanilang pinakamalakas na sandata laban sa atin. Umupo kami sa loob na kubo, tahimik na naghihintay. Ang apoy sa masulo sa labas ay sumasayaw sa ihip na hangin, lumili ka na magumagalaw na anino. Ang gabi ay bata pa, ngunit alam naming hindi magtatagal. Ang aming munting kuta ay susubukin ngem, mga halimaw mula sa kadiliman. Ang gabi ay bumaba na may dalang bigat at isang nakakabinging katahimikan. Sa loob ng kubo, ang tanging maririnig ay ang tibok ng aming mga puso at ang pagkaluskos ng apoy sa masulo sa labas. Pagkatapos, nagsimula ito. Isang alulong, mas malakas at mas malapit kaysa dati, ang bumasa sa katahimikan. Sinundan itong isa pa at isa pa hanggang sa ang buong gubat ay tila umawit ng isang kantangang kamatayan. Mula sa aking kinatatayuan malapit sa isang malit na siwang sa dingding, nakita ko sila. Hindi na sila nag-abang sa dilim. Sabay-sabay silang lumabas mula sa mga puno. Isang hugbo nga anino na may nagbabagang pulang mata. Ang kanilang bilang ay higit pa sa aming inaasahan. Nagsimula ang pag-atake. Ang unang bugso nga asbo ay sumugot sa aming madepensa. Narinig namin ang kanilang madaing ng sakit nang ang ilan ay nahulog sa aming mapatibong na may makawayang tulos. Ngunit marami pa sa kanila ang nakaiwas at direktang sumugot sa kubo.
Ang mapader na kawayan ay yumanik sa lakas ng kanilang pag-umpok. Ang makalmot at ungol sa labas ay nakakabingi. Hawak namin ang aming masandata, naghihintay. Hindi natin sila pwedeng hayaan na sirain ang kubo, sabi ni Isabel. Ang kaniyang boses ay matatak sa kabilangang panganib. Kailangan nating lumabas at harapin sila. Sasama ako sa iyo, Isabel. Mabilis na sabi ni Kuya Marcho. Ang takot sa kaniyang muka ay napalitan ng tapang para protektahan ang dalaga. Hindi ka mag-isa, anak, sabi ni tatay. Kung lalabas kayo, lalabas tayo mga lalaki. Lola, kayo na po ang bahala kay Elena at Leo. Tumango si Lola Corazon. Mag-ingat kayo. Isinara namin ni nanay ang pinto sa likod nila. Sa isang iglap, binuksan nila ang pinto at sumugot sa labas. Nakita ko ang laban mula sa siwang. Si Isabel ay tila isang mananayong kamatayan. Ang kaniyang itak ay kumikislap sa liwanag ng mga sulo. Bawat galaw niya ay may tiya na layunin. Sina tatay at kuya naman ay lumaban ng buwang tapang gamit ang kanilang sibat na kawayan para itulak at saksakin ang masumusugot na asbo. Nakapatay sila ang ilan, ngunit sa bawat isang bumabagsak, dalawa ang pumapalit. Ang kanilang lakas ay unti-unting nauubos. Pagkatapos, lumabas ang pinuno nga asbo. Ito ay mas malaki kaysa sa iba. Ang kaniyang katawan ay puno nga peklat at ang kaniyang nga mata ay nag-alap sa purong galit. Ang atensyon nito ay nakatuon lamang kay Isabel. Sinugot nito ang dalaga. Sinubukang harangan ni tatay ang daan ngunit mabilis siyang tinabi ngang halimaw. Nagiwan ito ng malalim na kalmot sa kaniyang braso. Bumaksa si tatay sa lupa dahil sa sakit. Tay, sigaw ni kuya. Dahil sa paalala sa aming ama, hindi niya napansin ang dalawang asbo na lumapit sa kaniyang tagiliran. Nawala sa kaniyang kamay ang sibat at siya ay napasandal sa isang poste. Wala nang kawala. Nakita ko ang pagbukas ng mabibig ng maasbo. Handa nang sakmalin ang aking kapatid. Sa loop ng kubo, sumigaw si nanay sa takot. Alam kong ito na ang katapusan. Ngunit pagkatapos ay nagsalita si Lola Corazon. Ang kaniyang boses ay mahinahon ngunit punong kapangyarihan. Wala na tayong ibang paraan, apo. Ipakita na natin sa kanila ang tunay nating lakas. Isang nakakasilaw na enerhiya ang tila lumabas mula kina Lola Corazon at Isabel. Ang kanilang mabuho na kanina lang ay nakatali ay biglang kumawala. Sa isang paraan na hindi kayang ipaliwanag ng isip, ang kanilang mabuhok ay humaba ng humaba, kumakapal at gumagalaw na parang may sariling buhay. Tila ito ay naging libo-libong itim na ahas na sumasayaw sa hangin sa kanilang paligid. Ang kanilang mga mata ay nagliwanag na may kulay pilak. Ang maasbo ay napahinto. Maging ang kanilang pinuno ay napaatras. Tila naguguluhan at natatakot sa biglaang pagbabago. Maging kami ni nanay, tatay at kuya ay natulala sa aming nakikita. Sila ay makubot. Ang makwento ni Lola ay totoo. Ang laban ay nagsimulang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang takbo. Ang buho ni Lola Corazon ay gumalaw na para mahiganteng latigo. Humahampas sa maasbo ng may nakakayani na lakas, nagpapatasi sa kanila sa ere. Ang ibang hibla naman ay pumulupot sa katawan ng mga halimaw. Hinihigpitan ang kapit hanggang sa marinig namin ang tunog ng mga nababaling buto. Ang buho naman ni Isabel ay mas mabilis ay mas matulis. Gumagala na parang isang daang sibat. Ang hibla nito ay tumusok sa dalawang asbo na susunggap sana kay kuya. Inilitas siya mula sa tiyak na kamatayan. Ang kaniyang buhok ay pumulupot, dumurok at tumusok sa mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Ang pinuno nga asbo sa kaniyang galit ay direktang sinugot si Lola Corazon. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang makapanabungkos kang buho ni Lola ang sumalubong dito. Pumulupo sa kaniyang leg, itinaas siya sa ere at ibinaksa ng malakas sa lupa. Ang natitirang maasbo, nang makita ang kanilang pinuno na walang kalaban-laban, ay nagimba sa takot. Ang kanilang tapang ay biglang naglaho at isa-isa silang tumalikot at tumakbo pabalik sa kadiliman ng gubat, dala ang kanilang madaing ng pagkatalo. Sa isang iglap, ang maingay na labanan ay napalitan ng katahimikan. Ang makatawan ng manatalong asbo ay unti-unting naging itim na usok at naglaho sa hangin. Dahan-dahang bumalik sa normal ang buho ni Lola Corazon at Isabel. Sila ay humihingal, ngunit nakatayo ng matatak. Lumabas kami ni nanay mula sa kubo at nilapitan sina tatay at kuya. Nakatayo kaming lahat doon, nakatingin sa dalawang babae na nagligtas sa amin. Walang nagsasalita. Ngunit sa aming mga mata, walang bakas ng takot para sa kanila. Ang naroon ay pagkamangha, paganga, at higit sa lahat, isang hindi masukat na pasasalamat. Sa gabing iyon, hindi kami nakakita ng halimaw. Ang nakita namin ay ang aming pamilya, mga tagapagtanggol, mga bayani. Ang kanilang sikreto na ibinunyak sa gitna ng apoyng labanan
ay hindi naging hadlang sa pagitan namin, bakus ay naging isang bikis na mas lalong nagpatibay sa aming pagsasama. Kinabukasan, ang sinakang araw ay tila may dalang bagong pag-asa. Ang bakas ng madugong labanan kagabi ay tuluyan ng naglaho, na parabang isa lamang iyong masamang panaginip. Ginamot ni Nanay Elisabel ang sugat sa braso ni Tatay gamit ang mapinakuluang dahon ng bayabas. Habang ginagawa nila ito, lumapit si Tatay kay Lola Corazon. Mayroong katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikan na hindi dahil sa pagkailang, kundi dahil sa lalim ngang mga emosyong hindi kayang isatinig. Lola, nagsimula si Tatay, ang kaniyang boses ay punong respeto. Maraming salamat po, hindi ko alam kung paano namin kayo pasasalamatan sa pagligtas sa aming buhay, ngumiti si Lola Corazon. Ang pamilya ay nagtutulungan at pamilya na ang turing ko sa inyo. Pero ang tungkol po sa inyo, sa inyong pagkatao, ang sabi ni Nanay na may pag-alala. Hinawakan ni Lola ang kamay ni Nanay. Hindi mahalaga kung ano kami, Elena. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa aming mapuso. At sa aming mapuso, wala kaming hangat kundi ang kabutihan. Niyakap ni Nanay si Lola at pagkatapos ay si Isabel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pagdududa ay napawi, napalitan ng isang buo at ganap na pagtanggap. Ang kasamaan ay hindi dapat hinahayaan na manalo, sabi ni Lola Corazon. Ang pinsan mong si Nestor, ang kaniyang kasakiman ang nagdulot sa inyong lahat ng ito. Panahon na para bawiin ninyo ang nararapat na sa inyo. At sa pagkakataong ito, hindi na kayo mag-isa. Tutulungan namin kayo. Ang kaniyang masalita ay nag-apoy ng determinasyon sa aming mapuso. Kinahapunan, nilisan namin ang kubo sa gubat, ang lugar na naging aming kanlungan at saksi sa aming pagbabago. Iba na ang aming paglalakbay pabalik. Hindi na kami tumatakas. Sa halip, kami ay babalik para kunin ang hustisya. Sa terminal ng bus, marami ang napapatingin sa amin, lalo na kina Lola Corazon at Isabel na may kakaibang aura ng kapayapaan at lakas, isang bagay na hindi karaniwan sa magulong lugar na iyon. Ngunit hindi kami natinag sa loob ng bus, binalangkas namin ang aming plano. Huwag kayong gagamit ng dahas. Arturo, payo ni Lola. Ang galit ay nagbubulak. Hayaan ninyo akong harapin sila. Minsan, ang pinakamabisang sandatalabansam nga mapang-api ay ang takot na hindi nila kayang ipaliwanag. Nang marating namin ang aming baryo, dire-diretso kaming naglakad papunta sa aming bahay. Mula sa malayo, natanaw na namin sina Tio Nestor at Tia Belen na nasa aming bakuran, nagtatawanan na parabang sila ang tunay na nagmamay-ari ng lugar. Ang aming pagdating ay parang isang multo mula sa nakaraan. Ang kanilang mga tawa ay biglang naputol nang makita nila kaming anim na papalapit. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw ni Tio Nestor. Ang kaniyang muka ay punong pagkagulat na mabilis na napalitan ng galit. Ang kakapal naman talaga nga muka ninyong bumalik pa rito. Para sabihin ko sa inyo, paari na namin ito. Amin ang lupang ito. Nestor, sagot ni Tatay. Ang kaniyang boses ay matatak at walang bakas ng takot na tulad ng dati. Umalis na kayo habang kami ay nakikiusap pa ng maayos. Tumawa ng malakas si Tio Nestor. Nakikiusap, sino ka para makiusap sa akin? Arturo. Baka gusto mong ipaalala ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Mana sana niyang itutulak si Tatay nang humakbang si Lola Corazon sa pagitan nila. Tumigil ka, sakim na tao. Ang sabi ni Lola, ang kaniyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. At sino ka namang matandang hukluban ka para makialam sa usapan namin? Sigaw ni Tia Belen. Baka gusto mong isama ka namin sa pagpapalaya sa ito. Isang maliit at mahiwagang ngiti ang sumilay sa malabi ni Lola Corazon. Pagkatapos, nangyari ito. Hindi siya nag-anyong halimaw, hindi siya sumigaw. Dahan-dahan lamang ang kaniyang puting buhok na nakapusot ay kumalas. Sa harap ng aming mga mata, ang kaniyang buhok ay nagsimulang humaba. Walang tunok, walang mahika. Basta na lang ito gumapang pababa sa kaniyang likot, sa kaniyang binti, hanggang sa ang dulo nito ay umabot sa lupa at hindi ito tumigil doon. Ang mahiblangang buhok ay gumalaw na parang maputing ahas sa lupa, gumagapang, umiikot. Isang hibla ang pumulupot sa isang postengang mingbakot na kawayan. At sa isang marahang pagipit, narinig namin ang tunog ng pagkabali nito. Ang mamata ni Lola ay tila kumislap ng pila na liwanag, ang parehong liwanag na nakita namin noong gabing iyon sa gubat. Ang kayabangan sa mamukha ni na Tio Nestor at Tia Belen ay naglaho na parang bula. Napalitan itong pakalito. Pagkatapos ay hindi makapaniwalang pagkamangha. At sa huli, ng purong takot, ang kanilang magabalat ay namutla. At ang kanilang magabibig ay nakabukas ngunit walang salitang lumalabas.
Halimaw, sa wakas ay nakasigaw si Tia Belen. Ang kaniyang boses ay nanginginig at puno ang sindak. Isa siyang halimaw. Tulungan niyo kami, may halimaw dito. Umalis na kayo sa pamamahay na ito, sabi ni Lola Corazon. Ang kaniyang boses ay nanatiling kalmado ngunit may dalang banta na mas nakakatakot kaysa sa anumang siga. Umalis na kayo bago pa magbago ang isip ko at ipakita sa inyo ang tunay na kahulugan ng isang halimaw. Iyon lang ang kinailangan nila. Si Tio Nestor, na kanina lang ay punong tapang, ay nataranta. Hinila niya ang kaniyang asawa na patuloy sa pagsigaw at nakandara pa silang tumakbo palabas ng aming bakuran. Nadapa pa si Tia Belen sa kanilang pakmamadali. Tumakbo sila sa kalsada, sumisigaw tungkol sa isang matandang halimaw. Ngunit ang mga kapitbahay na nakarinig ay naktawanan lang. Iniisip na sila ay nababaliw na. Naiwan kaming nakatayo sa aming bakuran. Binali ni Lola ang kaniyang buho sa normal na anyo na parabang walang nangyari. Nakatingin kami sa kaniya, pagkatapos ay sa isa-isa, at isang ngitingang tagumpay ang unti-unting sumilay sa aming malabi. Sa unang pagkakataon, kami ang nanalo. Ngunit habang pinakmamasdan namin ang papalayong aninongang mag-asawa, sinabi ni Lola, hindi pa ito tapos. Ang mataong pinakaharian ng kasakiman at galit ay hindi basta-basta sumusuko. Ang kanilang takot ngayon ay maring maging mas malaking galit bukas. Ang babala ni Lola Corazon ay nakatutunang mas mabilis kaysa sa aming inaasahan. Pagkatapos ng ilang araw ng payapang paninirahan sa aming tahanan, inakala naming tuluyan nang natapos ang aming paghihirap. Ngunit ang takot at inggit na itinanim namin sa puso ni Tio Nestor ay isang lason na kumalat at nagugat, at ang bunga nito ay isang gabi nga lagim. Mahimbing kaming natutulog nang magising ako sa isang kakaibang amoy, isang amoy na matapang at pamilyar, gasolina. Bago pa man ako makasigaw, isang malakas na sigaw mula sa labas ng aming silid ang gumising sa buong bahay. Si Isabel, Suno, gumising kayo, nasusunog ang bahay. Ang kasunod na mga pangyayari ay isang magulong bangungot. Ang apoy ay kumalat ng napakabilis. Ang mapader na gawa sa kawayan ay naging pakain ng nangalit na apoy. Ang usok ay makapal at nakakasakal at ang init ay nakakapaso. Kuya, hindi ako makahinga, umiyak na sabi ko. Dito, Leo, hawakan mo ang kamay ko, huwag kang bibitaw, sigaw ni Kuya Marco, habang inaalalayan kami ni Nanay. Ang daan palabas sa sala ay isa ng pader na apoy. Sa kusina tayo dumaan, bilisan ninyo, sigaw ni Tatay. Pinangunahan kami ni Lola Corazon at Isabel, ang kanilang mga kilos ay mabilis at tiyak sa gitna ng kaguluhan. Nabasak ang mga bintana dahil sa init at ang bubong ay nagsimula ng bumigay. Sa wakas, nakarating kami sa pintuan ng kusina. Itinulak ito ni Tatay ng buong lakas at isa-isa kaming lumabas, umubo at humahabol sa sariwang hangin ng gabi. Ngunit ang aming kaligtasan ay panandalian lamang. Paglabas namin, ang aming nasusunog na tahanan ay hindi ang pinakamasamang tanawin. Sa gitna ng aming bakuran, sa liwanag ng apoy na tumutupok sa aming bahay, nakatayo sina Tio Nestor at Tia Belen. Ang kanilang nga muka ay nababalutang ang isang demonyong kasiyahan, nagagalak sa aming pagdurusa. Kasama nila ang dalawang lalaking hindi namin kilala, may mga hawak na malalaking pamalo. Ano Arturo, masarap ba ang pakiramdam na maging abo ang lahat ng pinahirapan mo? Tumatawang sabi ni Tio Nestor. Iyan ang napapala nga mga taong hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan at kumakalaban sa akin. Mga hayop kayo, walang puso, sigaw ni Nanay, ang kaniyang maluha ay humahalo sa dumi sa kaniyang mukha. Kunin ninyo ang matanda, utos ni Tio Nestor sa dalawang lalaki. Turuan ninyong leksyon iyan sa panginggialam niya. Sumugot ang dalawang lalaki patungo kay Lola Corazon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng pagtitimpi. Ang kaniyang mga mata ay nakalap sa isang malamig na galit. Bago pa man makalapit ang mga lalaki, ang kaniyang buhok ay humaba na parang kidlat. Dalawang hibla ang pumulupot sa kanilang mga sandata at hinablot ito mula sa kanilang mga kamay. Habang ang iba pang hibla ay humampas sa kanila nang may puwersang nakpatilapon sa kanila sa isang puno, bumaksa silang walang malay. Ang atensyon ni Lola ay bumaling sa nangingini na si Tia Belen. Sa isang iglap, isang hiblangang buho ang pumulupot sa baywang ni Tia Belen at itinaas siya sa ere. Napasigaw siya sa takot habang ang buhok ay pumulupot sa kaniyang buong katawan, hinihigpitan ang kapit hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Nestor, ang boses ni Lola ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng kamatayan. Bitiwan mo ang asawa ko,
Halimaw ka, sigaw ni Tio Nestor habang itinatutok ang kaniyang baril. Ngunit ang kaniyang makamay ay nanginginig ng husto. Pinakbigyan kita, Nestor. Pinakbigyan kita ng pagkakataong mamuhay ng payapa. Ngunit pinili mo ang landas ng apoy at pagkawasak. Ngayon, sa harap ngang apoy na iyong sinimulan, harapin mo ang iyong paghuhukom. Bakit? Tanong ni Lola. Habang mas lalong hinihipitan ang kapit sa asawa niya, bakit mo ito ginagawa sa pamilya mo, sa kadugo mo? Pakiusap, huwag, nahirapan na siyang huminga. Pagmamakaawa ni Tio Nestor, ang kaniyang tapang ay naglaho na, napalitan ng purong desperasyon. Ibaba mo siya, pakiusap, gagawin ko ang lahat. Ang kaniyang matuhot ay bumigay at siya ay napaluhot sa lupa. Ang baril ay nahulog mula sa kaniyang kamay. Ang matigas na anyo nga isang mapang-aping tao ay gumuho. At ang natira ay isang sirang lalaki na umiyak. Dahil nainggit ako, umamin siya sa gitna ng niyang mga hikbi. Nagsimula siyang magsalita. Ang mga salita ay bumuhos mula sa kaniya na parang isang rumaragasang ilok. Dahil nainggit ako sa iyo, Arturo. Mayaman ako, marami akong pera, pero wala akong kaligayahan. Ang aking tahanan ay malamig at walang buhay. Samantalang ikaw, kahit mahirap ka, kahit simple lang ang buhay mo, masaya ka. Nakikita ko kung paano kang ngumingiti kasama ng iyong pamilya, kung paano kayo nagmamahalan. Ang bawat tawa ninyo ay parang isang sampal sa aking pag-isa. Ang kaligayahan ninyo ang nagpapaalala sa akin kung gaano ako kahabag-habag. Kaya ginusto kong kunin ang lahat sa iyo. Inakala kong kapag nawala ang sa iyo, mawawala na rin ang sakit na nararamdaman ko. Patawarin mo ako, pinsan. Patawad. Natahimik kaming lahat. Ang tanging maririnig na lamang ay ang paiyak ni Tio Nestor at ang paglagabo ng apoy na unti-unting tumutupo sa aming tahanan. Nakatingin kami sa kaniya at ang galit sa aming mapuso ay dahan-dahang napalitan ng awa. Sa likod ng halimaw na sumira sa aming buhay ay isang taong nalulunod sa sarili niyang kalungkutan. Dahan-dahan, ibinaba ni Lola Corazon si Tia Belen. Bumaksa ito sa lupa, humihinga ng malalim umiyak. Ang apoy ay patuloy sa pagsayaw sa aming likuran. Isang paalala ngang pinsalang dulot ng inggit. Ngunit sa gitna ng mag-aabo at pakawasak, isang bagay ang nagsimulang tumubo. Isang maliit na butil ng pagunawa. At marahil, isang napakahirap na landas patungo sa pagpapatawad. Sa gitna ng gaabo nga aming nasunog na tahanan, isang bagay na hindi inaasahan ang nagsimulang umusbong, ang pagpapatawad. Ang paiyak ni Tio Nestor ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Isang tunog ng isang taong tuluyan ng gumuho. Dahan-dahang lumapit si tatay sa kaniyang pinsan na nakaluhod sa lupa. Inakala ko ay sisigawan siya ni tatay, sasabihin ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit sa halip, inilagay ni tatay ang kaniyang kamay sa balikat ni Tio Nestor. Tumayo ka. Pinsan. Mahinang sabi ni tatay, ang apoy ay kayang tumupo ang isang bahay pero hindi nito kayang sunugin ang katotohanang makadugo pa rin tayo. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ang pagtatanim ng galit ay mas mabigat dalhin. Naangat ng tingin si Tio Nestor, ang kaniyang muka ay puno ng luha at hindi makapaniwala. Maging si Tia Belen na inaalalayan ni nanay ay natulala. Kinabukasan, sa paksikat na araw, isang malaking truck na puno ng hollow blocks, semento at buhangin ang dumating sa aming lote. Kasunod nito si Tio Nestor, ang kayabangan sa kaniyang muha ay napalitan ng isang malalim na hiya at pagsisisi. Ito na ang simula, sabi niya. Itatayo kong muli ang inyong bahay, mas matibay at mas malaki kaysa dati. Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko para mapatawad ninyo ako. Sa mga sumunod na buwan, habang itinatayo ang aming bagong tahanan, pansamantala kaming tumuloy sa bahay ni Tio Nestor. Sa una, ito ay punong pakailang, ngunit unti-unti, ang masugat ay nagsimulang magilom. Dito rin na pagdesisyonan ni Lola Corazon at Isabel na manatili na sa amin. Bakit pa kami babalik sa gubat? Sabi ni Lola. Dito na ang aming tahanan kasama ng aming bagong pamilya. Lumipas ang 7 taon. Ang dating 10 taong gulang na batang si Leo ay isa ng 17 taong binatilyo. Ang bahay na itinayo mula sa abong nakaraan ay ngayon ay punong buhay at tawanan. Ang aming pamilya ay hindi na lamang 4. Kami ay naging isang malaki at masayang grupo. Sina Tio Nestor at Tia Belen ay naging tunay na parte ng aming buhay. Ang kanilang dating kasakiman ay napalitan ng kabutihan at pagmamahal. Si Kuya Marco at si Isabel, ang kanilang dating asaran ay namulaklak sa isang wagas na pag-ibigan. Sila ay ikinasal at biniyayaan ng isang maganda at bibang anak na babae, si Maya. Madalas kong panuri ng aking pamangkin. Minsan, habang naglalaro sila ni Kuya,
Aksidenteng nahila ni Maya ang buhok ng kaniyang ama. Imbes na Maya, si Maya ang napangiti habang si Kuya Marco naman ang napasigaw sa sakit. Aray, ang sakit. Parang alambre ang buhok ng anak mo Isabel. Reklamo ni Kuya. Natawa lang si Isabel. Mana sa ina Marco, kaya masanay ka na. Isang hapon, habang nakaupo ako sa beranda, pinagmamasdan silang lahat. Si Lola na nakukuwento sa kaniyang apo sa tuhod na si Maya. Sina Tatay at Tio Nestor na nagtatawanan habang nakakape, at sina Kuya at Ate Isabel na masayang nahahabulan kasama ang kanilang anak. Nilapitan ako ni Nanay. Malalim yata ang iniisip ng binata ko, sabi niya. Iniisip ko lang po kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng lahat, Nay. Ang pamilyang minsan nang winasa ng inggit ay ngayon ay buo at mas matatak pa kaysa dati. Niyakap ako ni Nanay. Iyan ang himala ng pagpapatawad anak. May kakayahan itong gawing hadin ang isang disyerto. Ang kwento namin ay hindi isang ordinaryong kwento. Ito ay isang kwento tungkol sa mahalimaw at mahika, tungkol sa apoy at pagtataksil. Ngunit sa kaibuturan nito, ito ay isang kwento tungkol sa pamilya. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lamang nakikita sa dugo. Minsan, masusumpungan mo ito sa matang hindi mo inaasahan, sa isang mata ng babae at sa kaniyang apo na may itinatagong pambihirang kapangyarihan. Natutunan ko na ang pinakamatining kasamaan ay hindi na mumula sa mga nilalang ng dilim, kundi mula sa inggit at kalungkutan na nananahan sa pusong isang tao. At higit sa lahat, natutunan ko na ang pinakadakilang kapangyarihan sa lahat ay hindi ang kakayahang gumamit ng buhok bilang sandata, kundi ang kakayahang magpatawad. Sino ang mag-aakala na ang isang sikretong aswang mula sa gubat ang siyang matuturo sa aming ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tao? Ang aming pamilya ay kakaiba. Isang pamilyang may halong mahika at misteryo. Ngunit ito ang aming pamilya. At ang aming kwento ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng pag-ibig at pagpapatawad ay laging mananaig.